Eto mga bossing, base nga po sa ating mga nababasa ngayon sa social media, kung saan ay marami nga po ngayon ang tuwang-tuwa na bumagsak sa ranking si Cuadro Alas Casimero sa WBO Super Bantamweight. Talaga namang mas gusto ng ibang kapwa Pinoy na hilain pababa itong ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. Pero mga bossing, ang hindi nga po napansin ng iba ay itinaas naman itong si Casimero sa WBC na mula nga po sa pagiging contender number 9 ay nasa number 7 na ngayon sa bagong update itong si Cuadro Alas Casimero. Samantala, balitang Casimero pa rin ito mga bossing, na ayon nga po kay Papsi Kultura mula sa bansang Japan, kapag naipanalo nga raw ni Cuadro Alas Casimero ang kanyang laban kontra kay Saul Sanchez, road to Naoya Inoue na nga raw ang plano ng Japanese promoter na si Masayuki Ito. Ayun na nga, usapan tayo dun sa title natin. Napanood ko kanina yung interview ni Nakatani. So talagang konektado yung sinasabi ni Ito na plano niya kay Casimero. Pero syempre lahat yan, matutuloy lang yan kung mananalo si Casimero, no? Yung Inoue, yung road to Inoue na sinasabi ni Ito. Parang ibig sabihin pala, alam talaga ni Ito yung mga usapan diyan sa loob. Yung mga usapan sa loob ng boxing dito sa Japan. Kasi sa interview ni Nakatani, sinabihan siya ni Inoue na kung gusto mo ako makaharap, kalabanin mo muna yung kapatid ko, si Takuma Inoue. So sa makatuwid, nagkatotoo yung sinabi ni Ito na maisisingit nila si Casimero in case na si Nakatani is hindi agad dumiretso kay Inoue at kakalabanin pa muna si Takuma Inoue. Tapos hindi lang si Takuma Inoue ang kakalabanin. Ang balak ni Nakatani, kuhanin niya muna lahat ng belt sa 118. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Ito, na kapag hindi muna dumiretso umakyat kagad si Nakatani, doon nila ngayon mahanapan ng chance si Casimero na isingit pag manalo siya kay Sanchez. So lahat yan, kailangan manalo muna kay Sanchez, no? Hindi natin nilalaktawan si Sanchez. Ang pinag-uusapan natin, yung sinasabi ni Ito, merong liwanag. Si Ahmad Dalim at si Goodman lang ang makakalaban ni ang nakapila kay Inoue. After nung dalawa, si Nakatani ang plano. Ngayon, kung si Nakatani mag-iiba ng desisyon at kukuhanin muna ang lahat ng belt sa 118 at kakalabanin pa sila Takuma at yung ibang champion sila Take, ibig sabihin, less one opponent kay Inoue yun. At doon nila isisingit si Casimero. Yan ang plano ni Ito. Sa content niya, hindi ito update or what. Tina-translate lang natin. At pinagduduktong-duktong natin yung mga yung mga napapanood nating content ng mga Hapon. So ayun na nga. Sinabi ni Nakatani, hinamon siya ni Inoue na kung gusto mo makalaban in the future, kalabanin mo muna yung kapatid ko, si Takuma. Tapos bukod pa doon, kukuhanin niya daw lahat ng belt muna sa 118, yan ang plano niya. Pero sinabi niya rin naman na kung ipag-aadya ng panahon at kailangan niya na umakyat at para makalaban na kagad si Inoue, okay naman daw siya doon. Pero ang target niya talaga is nakuha mo na lahat ng 118 at makalaban si Takuma Inoue. Na isang dahilan para magkaroon ng daan si Casimero. Once na mapataob niya to si Sanchez, magkakaroon siya ng spot sa kasunod na makakalaban ni Inoue. After ni Ahmad Dalim at ni Goodman. Syempre, pag itong si Goodman natakot, isa dyan sa dalawa, hindi pumalag, hindi nagkasundo, puta sino ang susunod? Di si Casimero na, di ba? Lucha. Kaya kailangan lang talaga, one step at a time. Kailangan lang mapatumba talaga ni Casimero. Kailangan talaga mapatumba ni si Casimero, si Sanchez. Kapag nangyari yun, malinaw-linaw yung sinasabi ni na road to Inoue na sinasabi ni Ito. Samantala, dumating na nga po mga bossing sa bansang Japan ang Team Casimero, na dito nga po ako naguguluhan mga bossing base kasi dito sa video clips na ating napapanood ay kasama ni Casimero dito si Yukinori Oguni. Kumbaga mga bossing, itong si Yukinori Oguni ang sumundo sa Team Casimero sa airport. Dating nakalaban ni Casimero na nagdrama, pero ngayon kasama sa airport ni Cuadro Alas Casimero.